Another video, another instant loan na po yung isi-share ko sa inyo dahil ito ay mainit-init pa talaga. At another loan up na naman po, hindi na naman siya mukhang loan up, which is itong si Sweldo Plus Loan Up. Now, from the moment that I'm trying this loan up po is wala pa po siyang ka-download at wala pa siyang ka-review. So, nakita ko na naman yung ads nito sa IG at sabi ko nga, bago na naman itong pagkakautangan. Kasi nang bago ko click yung install, di ba makikita nyo dito na may loan term siya, loan amount, sabi ko loan up na naman ito. Kaya naman dali-daling sinubukan ko siya agad. And guess what? Instant na instant loan up talaga siya. And another auto disbursement loan up na naman ba ito? So ano dapat yung asahan natin sa loan up na ito? Well, bago ko magpatuloy, disclaimer lang po no, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. Gusto ko lang po i-share siya sa inyo, hindi para mangutang kayo dito no, kundi para mabigyan ko kayo ng tamang expectation, lalo na po sa mga bago dito before trying this loan up. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new one or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo yung mga ganitong mga videos, consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Well, back to this new loan app na tinatawag na Sweldo Plus. So, kapag sinabing sweldo, di ba, kaperahan yun nun. So, anyway, sweldohan ata talaga tayo nito. Well, dito po, no, hindi po natin siya makikita sa SEC website under sa list of recorded online lending platform po. Kasi dito po, ang description niya is tracker na naman po siya. Hindi po siya loan app. So, wala po siyang SEC registration dito. Well, anyways po, no, in-install ko po din po yung app para matingnan at masilip po natin. Dahil isa po talaga siyang ganap na loan app. So, upon opening po, no, we need to enter agad-agad our mobile phone number na ipang-register po natin dito. And then, after po niyan, i-click po natin tong get para makareceive po tayo ng OTP. And then, after po nito, is-click lang natin yung login and then move on tayo sa next step, which is dito guys sa pinaka-dashboard niya, ang lala na naman ng offer niya ha. So, up to 100,000 pesos. Parang pag mga ganitong mga bagong loan up, no, tas ganito kalala yung offer niya, parang maniniwala ka ba na talagang legit po sila? Since wala silang SSC registration, hindi sila well-known, parang wala silang kaamor-amor, yung mga ganun po, no. Pero syempre, wag natin naman i-judge, wag tayong judgmental dito. Kasi meron din naman talaga ding naapurbahan. Pero hindi lang talaga guaranteed na ganito po, kalala or kalaki yung offer po nila ha. 6 digit, hindi po ganun. Kasi bagong-bago nga lang po ito. Pero syempre, one thing is for sure daw, ma-offeran lahat. Hindi kailan mag-unahan. Dahan-dahan lang. Well, ito na nga. Kilik ko itong withdraw now. And then dito guys, ang bubungad agad sa atin is a withdrawal method na naman. So na naman, kasi nga po, di ba parang recently ganito rin yung format na una yung withdrawal method. Well, tingnan natin. Huwag natin siyang i-judge. Anyways, no, dito sa withdrawal method po, pipili po tayo either bank account or e-wallet. Pero ang pinili ko po is si e-wallet and preferably po si GCash po yung pinili ko dito. And of course, na-fill upan lang po natin yung account details natin dito kasi of course, if madidisbursan tayo, dapat tama lang din yung ating GCash account or ating disbursement method. Kasi para tayo rin yung makareceive, diba? Kasi mamaya madisbursan nga tayo pero iba yung nakareceive, tayo yung sinisingil. Kaya make sure na tama po yan. So anyways, after po nito, sa baba po is the contact information or the emergency contact person po. So humihingi sila dito sa atin ng dalawang contact person. Ito po is pwede po siyang mag-direct sa phone book list, pwede pong manually fill up. So after po nito is the ID information na po or ID verification. So ito po yung mga IDs po na nare-require po nila. Hindi lahat to ha, kailangan natin i-provide. Isa lang po yung kailangan. And then pipicturean din po natin right away front and back yon. So kapag napicturean po natin, this is followed by our selfie verification. So magsi-selfie lang po tayo dyan. The next po nito is the personal information po, which is dito sa personal information including our full name. Nandito na rin yung ating ID number na na-capture po kanina sa ating ID nung pinicturean po natin. Meron lang mga ilan-ilan na kailangan nating fill upan po dito like our gender, etc. So dito sa baba guys, no, is the work information po. So don't worry po, under po ng profession, nag-accept naman po sila kahit unemployed student ka man, housewife ka man, or wala ka mang trabaho, okay lang. Kasi kahit ano namang piliin mo dyan, ganun pa rin naman. Kailangan mo pa rin fill upan yung income details or other work information dito eh. So parang walang pinagkaiba. And don't worry, wala naman po silang hiningi na kahit anong income proof. So after na to, sinubmit po natin siya at nakalagay dito submitted successfully and then may nagka-countdown na 5 seconds dito sa baba. So antayin natin yan. At dito guys, under evaluation daw po tayo. Na meron po siyang countdown din na 60 seconds. Kung mapapansin nyo po dito sa baba, no, may nakalagay dyan na parang mga loan products niya po. Nakalagay po dito na Agarang Tulong Max. So guys, if you know at kung aware po kayo na na-upload ko na recently itong si Agarang Tulong Loan App. So iisa lang po sila. So magkakapatid sila or isa lang yung loan provider nito
dito, no? Kasi bakit nag-appear siya dito si Agarang Tulong, which is Sweldo Plus Loan App naman yung ina-applyan natin. So, na-notice ko siya kasi of course, so na-feature ko na nga po itong separate na loan app which is nagngangalan ding Agarang Tulong Loan App, which is yung video na yan. So, sabi ko nga, parang iisa sila kasi parehas din sila ng format eh. And ito na nga, nakita ko na nga po na meron tayong loan offer po dito. Dalawang loan product po yung binigay sa akin, which is itong loan amount po na 3,600, 7 days to pay lang daw. And then, itong si 1,200 pesos na 7 days to pay lang daw. So, ang masama pa nito guys, no? Kasi hindi mo siya kailangan i-click yung withdraw or hindi mo kailangan mamili. Kasi itong dalawa na ito, na-trace ko siya sa aking account under ng Mind dyan or yung aking account. So, may nakalagay kasi dito, diba, na order center. So, dyan ko makikita yung aking loan history, kung processing ba siya or what. So, kinlik ko po yan at nakita ko nga po na nandito na agad-agad siya. And kung nakita nyo rin, thank you Lord naman dahil na-reject po ako sa dalawa. Grabe diba? Ang lala nun. So what if na-disbursan po ako nito? Dalawa talaga. So parang nag-total siya ng 4,800 pesos. Ang dalawa na ito. Sabay sila ha. Kasi may nadidisbursan talaga. As in, promise, may nadidisbursan po dito. So buti na lang hindi ako nadisbursan dito. Yun ang ito yung pinaka-bad thing dito guys. Kasi nakita ko na lang yung loan details ko nung na-reject na ako. So ibig sabihin po, kung na-approve ako noon, tsaka ko pa lang din nakita yung aking loan details dito. So diba dapat transparent muna sila bago tayo mangutang dito. Ipapakita mo na nila yung loan offer or loan details, diba? At kung magkano po yung ma-receive na lang natin, magkano interest rate, ilang days or ilang months to pay, ganun diba dapat muna. Pero ang nangyari, nakita ko na rejected ako, tsaka ko pa nakita yung loan details ko. Which is, ito na nga. So, sa 1,200 pesos muna tayo, no? So, ang ma-receive ko na lang daw po nun is 696 pesos. This is because of the service charge na 504 pesos. Lumalabas mo na lang sa 42% of my loan amount. Yun po yung kita nila sa akin. Ito na nga, sa 1,200 lang yun. So, dito naman sa 3,600 pesos, ang ma-receive ko na lang daw nun is nasa 2,088 pesos. Ang lala nun. At kung makikita nyo yung service charge dito, napakalala. 1,512 pesos. Yun yung ibabawas nila sa 3,600 dahil ng 2,088 na lang ma-receive ko. At kung kukomputin ko rin yan, nasa 42% of my loan amount din yan. Tapos, ang ibabalik mo sa kanila, buong 3,600 din, hindi buong matatanggap. Mind you ha, di ba kanina may isa tayong offer na 1,200. 42% of my loan amount din yon. So, dito naman sa 3,600, 42% din po yun, pinaka-effective interest rate niya. Ganon sila kumain ng interest, guys. Ganon kalala yung pagka-loan shark niya. Ganon sila ka-scammer. So, sorry for the term, pero yes, scammer po yung ganito dahil hindi naman talaga ito makatarungan na. Diba? Sa ang banda dito, yung magugustuhan mo talaga siya. Wala kang gugustuhin sa loan app na ito kasi hindi siya makatarungan, hindi siya nakakatulong for me. For me, hindi ko po talaga siya marirecommend. At guys, please, pag-isipan niyo pong mabuti kasi wala naman po akong magagawa. Gusto niyo pong mangutang dito. At least, naisilip po natin siya. Nabigyan ko kayo ng tamang expectation. Naging aware po kayo dito. Pag-isipan mabuti kasi auto-disbursement talaga siya. Auto-withdrawal siya. Nagkataon lang na rejected ako. Kaya mag-ingat. Pag-ingatan niyo itong mga ganitong loan app. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!